Ano ba, Olivia? Huwag ka nang matigas ang ulo. Huwag ka nang sumunod pa sa laot. Ayoko matulad ka sa tatay mo. Nawalan na ako ng asawa. Ay, ayoko na mawalan pa ng anak. Nay, ano bang gusto nyo? Nasumuko na lang ako? Natanggapin kong patay na si tatay? Kahit wala naman tayong nakitang bangkay. Ni isa man lang sa mga kapwa niyang mangingisda. Wala man lang nagpunta sa laot para hanapin siya. Yun ay dahil delikado na sa laot sa mga panahong ito. Nalalapit na ang Biyernes Santo, Olivia. Ano naman kung nalalapit na ang Biyernes Santo, Nay? Hindi mo na iintindihan, Olivia. Sa mga araw na ito, naglalabasan ng masasamang nilalang. Mga elementong gutom sa kaluluwa ng mga tao. Nilalang? Gutom sa kaluluwa? Nay, huwag niyo sabihin ang mga nilalang na yun. Sila ang kumuha kay tatay? May mga narinig ka na bang weirdo o kakaibang pamahiin tungkol sa Semana Santa? Paano kung isang araw, isa sa pamilya mo ang nawala, pero malakas ang loob mong buhay pa siya? Gugustuhin mo pa ba siyang hanapin kahit na alam mong maaari kang mapahamak? Sige nga, i-comment nyo sa ibaba ang mga sagot ninyo. Excited kaming mabasa ang inyong saloobin. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng Kwentong Takipsiw. Lalo na po sa inyo, Miss Anne. Ako po si Olivia, 45 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Ang kwentong ito ay nangyari 2 dekada na ang nakalilipas. Noong nakatira pa kami sa isang maliit na baryo, malapit sa may baybayin. Isang lugar na mas mabuti nang hindi ko na lang papangalanan pa. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang bangungot na nangyari sa aming pamilya. Nagsimula ang lahat nang hindi na nakauwi ang tatay ko mula nang pumalaot siya isang araw. Marami ang nagsabing patay na siya, pero walang naglalakas loob na hanapin siya. Nangyari yon sa panahon ng Semana Santa. Pinigilan pa ako ng nanay ko noon dahil naniniwala siyang nagsisilabasan ang masasamang elemento lalo na't papalapit ang Biyernes Santo. Pero matigas ang ulo ko. Naniniwala kasi ako na buhay pa si tatay at kailangan niya ng tulong ko. Sinisi ko rin kasi ang sarili ko noon dahil nilagnat ako ng ilang araw kaya hindi ko nasamahan si tatay sa laot. Tama ang narinig nyo. Kahit pinipigilan ako ni tatay noon, sumasama pa rin ako sa kanya sa pangingisda. Sa murang edad ko kasi noon, pakiramdam ko ay may pusong lalaki ako. Dahil kami ay puro babae sa magkakapatid, tinuturing niya akong junior niya. At ako ang pinakamalapit sa kanya. Kaya hindi ninyo ako masisisi sa desperadong paghahanap ko sa kanya. Doon nga nagsimula ang lahat. Ang trahedyang sumubok sa aking katatagan at pananampalataya. Efren! Efren! Si Olivia yun ah. Teka lang, nasaan ba yung pabango ko rito? Efren, nandiyan ka ba? Oo, Oli! Sandali lang, nandyan na! Ano ba yan? Ang tapang naman ng pabango mo. Matapang ba? Pasensya na, kakaligo ko lang kasi. Pupunta kasi ako sa palengke. Bibili ako ng kape at tinapay para makilamay sa inyo mamaya. Makilamay? Oo, sabi na lang si Olivia, mamaya daw gaganapin yung unang dasal para kay Mang Danilo, di ba? Oli, condolence pala. Ay, talagang sinukuan na ni nanay si tatay, no? Pero ako, Efren, hindi ako naniniwalang patay na si tatay. Malakas ang kutob kong buhay pa siya. Oli, hindi mo ba natatandaan? Nangyari na rin to nun. Doon kay Mang Nardo. Di ba? 5 araw na rin hindi nakakauwi yung tatay mo. Imposibleng makaligtas siya sa laot ng ganong katagal. Walang pagkain, walang maiinom na tubig. Masakit man pero kailangan natin tanggapin na baka... Hindi ako naniniwala, Efren. Hanggat wala akong nakikitang bangkay, naniniwala akong hindi pa siya patay. At kung kinakailangan kong pumalaot para hanapin siya, gagawin ko. Hahanapin ko siya sa laot. Oli, seryoso ka ba dyan? Oo, Efren. Kaya nga ako nandito para humingi ng tulong sa'yo eh. Tulong? Ano naman yung may tutulong ko? Pwede ko bang hiramin yung bangka mo? Kahit magbayad ako ng renta, basta pumayag ka lang. Nakikiusap ako sa'yo, Efren. Oli, Semana Santa na. Delikado sa laot pag ganitong panahon, di ba? Bakit? Naniniwala ka rin ba na naglalabasan ng mga masasamang elemento pag Semana Santa? Oo, dahil totoo yun. Kasi mismong si tatay, nakasagupa daw niya yung aswang nung nagbakasyon sila sa isang liblib na baryo na medyo malayo lang ng konti dito sa atin. Tsaka Semana Santa rin yun, Oli. Efren naman, nasa laot si tatay, hindi sa baryo. Anong klaseng aswang naman ang gagalaw sa kanya dun? Serena? Shokoy?
Baka naman naumusan lang siya ng gasolina o nasiraan ng makina. Alam mo, sa tingin ko, naghihintay lang siya ng tulong ngayon Pero walang naglakas loob na tumulong. Ni isa sa mga kaibigan niya, wala. Para bang okay lang sa kanila na wala na si tatay. Hindi naman sa ganun. Natatakot lang sila. May mga pamilya rin silang iniisip Kaya nga ako dapat kumilos Pamilya namin si tatay. Hindi ko siya kayang sukuan, Efren. Napakarami na niya sinakripisyo para sa amin, lalo na sa akin. Noong nagkasakit ako, ginawa niya lahat ng paraan para madugsungan yung buhay ko. Kaya hindi kaya na konsensya ko na talikuran na lang ng ganong kadali yung tatay ko. Naiintindihan kita pero sana maintindihan mo rin ako, Oli. Inaalala lang kita. Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo. Kung talagang nag-aalala ka sa akin, Efren, tutulungan mo ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ako makatulog o makakain sa kakaisip kay tatay Gusto ko magkaroon ng kasagutan lahat ng tanong ko. Paano kung tama ako na buhay pa siya, di ba? Paano kung nagpalutang-lutang lang pala siya sa laot? Gutom na at nauuhaw pero wala akong ginawa para iligtas siya, di ba? Olivia. Sige na. Hihingi na lang ako ng tulong sa iba. Mukhang wala naman ako maaasahan sa iyo. Teka lang, Olivia. Sige na, papayag na ako. Pero sa isang kondisyon. Talaga? Anong kondisyon? Sasama ako. Sasamahan kita sa laot. Seryoso ka dyan, Efren? Sasama ka? Oo, hindi ko kayang may mangyaring masama sa'yo. Siyempre, hindi kakayanin ng konsensya ko na hayaan kang umalis mag-isa kahit delikado. Tapos, bangka ko pa yung gagamitin mo. Sa sobrang tuwa ko noon, niyakap ko si Efren ng mahigpit. Matalik na kaibigan ko si Efren simula pagkabata, kaya naman alam kong maaasahan ko talaga siya. Naramdaman ko naman ang pagkagulat niya sa pag-igting ng katawan niya at maski ako, nagulat din sa ginawa ko kaya napabitaw akong bigla. Nagkatinginan kami at nakita kong napakamot siya ng ulo at saka umiwas ng tingin na halatang nahihiya. Pasensya na, Efren Sobra lang ako natuwa. Akala ko kasi hindi mo ako tutulungan Pero nagboluntaryo ka pang sumama. Salamat talaga Wala yun. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo Anak rin ako. At kung ako ang nasa kalagayan mo ngayon, baka yan din ang gagawin ko. Hindi lang dahil anak niya ako, Efren. Wala naman kasing dapat sisihin kundi ako Kung hindi lang ako nagkasakit, sana nasamahan ko si tatay. Sana mag-asama kami ngayon. Oli, tama na. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi hindi mo naman kontrolado yung lahat Basta, hahanapin ko ang tatay ko. Pwede ba kumalma ka muna? Nga pala, alam ba ng nanay mo yung plano mo? Hindi na niya dapat malaman pa na aalis tayo ngayon, Efren. Nasabi ko na sa kanya ito kahapon, pero pinigilan niya lang ako. Pero karapatan pa rin niya malaman na aalis tayo. Nanay mo pa rin siya. Tama ka, nanay ko siya. Pero pakiramdam ko hindi niya mahal si tatay. Para kasing wala lang sa kanyang pagkawala ng asawa niya Tapos nagagalit pa siya kapag pinipilit kong buhay pa si tatay. Kung ano-ano mga pananakot na lumalabas sa bibig niya. Ay, nakakainis. Baka kasi ayaw lang niyang ipakita sa'yo na hindi siya okay. Kasi iniisip din niya yung mga kapatid mo. Isa pa, ayaw niyang mapahama ka. Kasi mahal ka niya. Ay nako, wag na nga natin siya pag-usapan. Mas mabuti pang umalis na lang tayo. Sasabi lang naman ako Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi niyo ako mapipigilang hanapin ng tatay ko. Oo na, kumalma ka na. Mabuti pa, doon mo na lang ako hintay sa bangka ha. Kukunin ko lang yung susi. May dadalhin lang akong konting gamit. Sige, Efren. Sumunod ka doon ha. Bilisan mo. Ilang minuto din akong naghintay bago ko nakita si Efren na papalapit sa baybayin at may bit-bit na backpack. Sumakay siya agad sa bangka. Habang ako naman ay napalingon sa sigaw ni nanay mula sa di kalayuan. Doon ako kinabahan. Kaya sinenyasan ko si Efren na paandarin na ang makina bago pa kami maabutan. Nag-aatubili pa siya noong una, pero nang tingnan ko siya ng masama, agad din niyang pinaandar ang bangka palayo. Nakokonsensya ako sa ginawa natin pagtakas sa nanay mo. Kung mga isipin yun, Efren. Ayos lang naman siya dun Ang mahalaga, makakarating na tayo sa laot. Mahanap na natin si tatay. Sana nga mahanap natin siya. May awa ang Diyos, Efren. Naniniwala ako mahahanap natin siya. Ay, pasensya na kung nadamay pa kita. Alam kong iniisip mo matigas ang ulo ko. Pero sana naman maintindihan mo kung bakit ko to ginagawa. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Naiintindihan kita. Salamat talaga, Efren
Kahit pa paano gumaan yung loob ko dahil may isang taong nakakaintindi sa akin. The best ka talagang kaibigan. Nakita ko ang matamis ng ngiti ni Efren habang nakatingin siya sa akin. Nagulat naman ako sa biglang pagbilis ng tibok ng puso ko, kaya agad akong umiwas ng tingin. Mula pagkabata, magkaibigan na kami. Naglalaro sa dalampasigan o kahit simpleng tambay lang sa tabi ng bahay. Pero sa mga oras na yon, iba ang naramdaman ko at alam kong mali yun. Kaya imbis na magpatalo sa kung anong gumugulo sa loob ko, ibinaling ko ang atensyon ko sa dala niyang bag. Siya nga pala, Efren. Bakit may dala kang bag? Ano bang laman yan? Hindi naman tayo magkakamping dito eh. Mas mabuti nang may protection tayo, no? Nagdala ako ng 2 balisong at isang supot ng asin at bawang. Sabi kasi sa akin ni tatay noon, panlaban daw yung asin at bawang sa mga aswang. Sa tingin mo ba talagang may mga aswang sa gitna ng laot? Baka sure ko yung sirena siguro. Maniniwala pa ako. Saka nasa tubig alat tayo eh. Kung hindi sila takot dito, bakit sila matatakot sa asin? Ewan ko. Basta bahala na. Hindi man tayo sigurado dyan, kailangan pa rin nating maging handa at maingat sa paligid natin. Ba, ang overprotective pala ng kaibigan ko. Pero tama ka naman dyan ha. Siyempre, poprotektahan kita, no? Dapat lang na may uwi kita ng ligtas sa nanay mo. Ewan ko ba, pero alam niyo ba masaan? Kinilig ako sa sinabi niya noon. Alam ko naman na pusong lalaki ako mula pagkabata, pero bakit ganon? Bakit parang may paru-parong gustong kumawala sa tiyan ko dahil lang sa simpleng salita niya? Pero syempre hindi ko yung pinahalata dahil ayokong aminin noon sa sarili ko na kinikilig ako sa isang lalaki, lalo na at sa kaibigan ko pa talaga. Bago po pala tayo magpatuloy, gusto ko lang linawin sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tanging sa kwentong takipsilim ko lang ibinahagi ang kwentong ito. Wala akong ibang pinagdalhan o pinayagang mag-upload nito sa kahit na anong channel. Kaya kung sakaling marinig o makita po ninyo ito sa ibang platform, paki-report na lang po sa YouTube o ipaalam sa comment section para agad na ma-actionan ni Sir Jupiter at ng kwentong takipsilim team. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga mahal naming tagapakinig. Yun nga po, sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nakarating na kami sa laot at abala ang mga mata ko noon sa paghahanap ng bangka ni tatay habang paulit-ulit ko siyang tinatawag. Itay! Nasaan na po kayo? Tay! Itay! Nandito na po ako! Oli, hindi pa rin natin nakikita yung bangka niya. Subukan natin doon sa unahan, Efren. Baka makita natin siya doon. Sige. Tay! Si Olivia to! Itay! Nasaan ka na? Itay! Nasaan na kaya yung bangka ng tatay mo? Saan kaya siya inanod? Hindi tayo susuko, Efren. Subukan natin doon. Para kaming nagparada sa gitna ng laot sa kakaikot namin noon, kakahanap sa bangka ni tatay. Pero kahit anino ng bangka, wala kaming nakita. Hindi naman yon naging dahilan para sumuko ako agad, kaya patuloy akong tumatawag sa pangalan niya. Tansya ko, halos 1 oras din kaming paikot-ikot hanggang sa... Lumalakas yung alon. May bago pang paparating, Efren. Hindi ko alam. Hindi naman ako nakinig sa radyo eh. Basta kumapit ka lang na mahigpit sa bangka ha. Maghanap muna tayo ng maladaungan. Kumapit ka lang. Alis na tayo rito. Ano ba naman tong kamalasan na to? Pucha, ayaw umandar ng makina. Ano? Anong ayaw umandar? Ulitin mo baka naman nalamigan lang. Wala na pala tayong gasolina. Patay tayo dyan. Bakit hindi mo naman tinignan bago tayo umalis? Marami pa naman to kanini. Pero may git 1 oras na rin kasi tayong paikot-ikot kaya naubos. Tsaka, di ba nagmamadali tayong umalis? Nakalimutan ko magdala ng extra. Ano nang gagawin natin ngayon? Lalo pang lumalakas yung alon, oh. Kumalma ka lang.
Ako nang bahala. Magsasagwan ako. Hahanap tayo ng malapit na baybayin. Maghahanap tayo ng mapagbibili ng gas. May konting pera pa naman akong dala rito eh. Hindi yata kakayanin ng sagwan mo tong lakas ng alon, Efren. Susubukan ko pa rin. Basta kumapit ka lang dyan ha. Hindi kita pababayaan. Kinuha agad ni Efren ang sagwan at sinimulang sumagwan ng mabilis habang walang tigil ang buhos ng ulan at lakas ng alon. Halos hindi ko na makita ang ginagawa niya sa kapal ng patak ng tubig. Nanginginig ako, hindi lang sa lamig, kundi sa takot. Alam kong kasalanan ko naman yun. Ako ang dahilan kung bakit napunta kami sa laot. Nakalutang sa gitna ng malalakas na alon at ulan. Walang bakas ni tatay at walang makakatulong sa amin. Mahigit kalahating oras na siyang nagsasagwan pero parang nilalaro lang kami ng dagat. Sa bawat hampas ng alon, pakiramdam ko'y itinutulak kaming pabalik sa gitna. Sa bawat segundo, isang maling galaw lang, pwede kaming lumubog. Efren, tigilan mo muna yan. Sobrang lakas na ng alon. Hindi rin tayo uusad dito. Dinadala tayo ng alon sa ibang direksyon eh. Baka mawalan pa tayo ng balanse. Sige, hindi ko na rin alam ang gagawin. Hindi tayo pwedeng abutan ng dilim dito. Wala tayong magagawa ngayon kundi magpaanod muna. Kasi naman mawala tayo ng balanse at lumubog yung bangka. Sinasabi ko na nga ba mapapahamak lang tayo rito eh. Pasensya na, Efren ha. Nadamay ka pa sa kagustuhan kong pumunta rito. Di ko naman nakalain na biglang sasama yung panahon eh. Wala man lang nag-abiso na may bagyo. Hindi ko pa nga nakikita si tatay. Ay, wala man lang akong napala. Ano ka ba, huwag mo sisihin ang sarili mo. Ginusto kong sumama sa'yo. Kaya wala kang dapat ihingi ng pasensya. Inaalala ko lang yung pwedeng mangyari sa atin dito. Diyos ko. Alam kong sinaway ko si nanay. Alam ko malaki yung kasalanan ko. Pero ginagawa ko lang naman to kasi desperado na ako mahanap yung tatay ko eh. Nakikiusap po ako. Huwag niyo po kami pababayaan. Huwag kang bibitaw. Hindi tayo susuko. Kapag humina yung alon, susubukan ko magsagwan ulit. Makakahanap din tayo ng madadaungan. Pangako yun. Salamat, Efren. Hindi ko alam kung bakit ganyan kakabait sa akin eh. Pero sa pagkakataong to, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Wala yun. Ikaw pa. Napangiti ako sa sinabi ni Efren at kahit papaano gumaan ang loob ko. Kahit sa gitna ng takot at pagod, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Hindi ko rin maiwasang maramdaman ulit ang mga paru-parong nagliliparan sa tiyan ko. Bago pa ako tuluyang mapaisip kung ano ba talaga itong nararamdaman ko, napahinto ako nang biglang sumigaw si Efren. Pucha, ang bag! Anong nangyari? Nahulog ang bag! Hayaan mo na lang, Efren. Wala na tayong magagawa. Iyon lang yung proteksyon na meron tayo. Alangan namang languyin mo pa yun. Kita mo naman na ang lakas ng alon no? At nasa gitna pa tayo ng laot. Napakamalas talaga ng araw na to. Kita ko ang inis sa mukha ni Efren sa mga oras na yon at napabuntong hininga na lang ako. Napapaisip tuloy ako kung karma ko ba ang nangyayari sa amin dahil sa pagsuway ko sa nanay ko o talagang nagkataon lang. Ilang oras din kaming nagpaanod sa laot noon. Buti na nga lang at huminto ang ulan. Wala kaming narinig kundi ang hangin at lakas ng alon. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero siguro nga may awa pa rin ng Diyos sa amin dahil sa di kalayuan may nakita kaming maliit na isla. Efren! Kita mo yun? May isla! Oo nga, nakikita ko. Sobrang lapit na natin. Salamat sa Diyos. Humihina na rin yung alon. Pwede na tayong magsagwan. Sige. Sana nga may makatulong sa atin sa islang yan. Kailangan natin makahanap ng mapagbibili ng gasolina. Mukhang tahimik at walang katao-tao, Efren. Pero sigurado naman ako may naninirahan dyan. Ang importante ngayon, minahanap na tayong madadaungan. Kesa magpalutang-lutang tayo sa dagat. Tama ka. Malapit na lumubog ang araw kaya bilisan na natin. Ilang sandali pa, nakadaong na kami sa baybayin at inilagay ni Efren ang angkla sa buhanginan para hindi maanod ang bangka.
Pagkababa namin, inilibot ko ang tingin sa paligid at huminga ko ng malalim. Sa wakas, ligtas na kami. Kahit hindi pa namin alam kung saang isla kami napadpad. Tahimik ang paligid. Bahagyang gumagalaw ang mga dahon ng niyog sa kanan dahil sa banayad na hampas ng hangin at sa di kalayuan ay natanaw kong makakapal ang mga puno. Lumakad kami ni Efren ng dahan-dahan. Wala kaming nakikitang bagay o bakas ng tao. Para kaming napunta sa isang lugar na hindi pa naaapakan ng kahit na sino. Ang tahimik naman dito, Efren. Oo nga no, masyadong tahimik yung lugar na to. Samahan ko ko rito. Ano bang iniisip mo? Hindi ako komportable sa lugar na to eh. Teka, bangka yun ni tatay ah. Oo nga no. Tara, lapitan natin. Bakit nandito ang bangka niya? Ibig sabihin, nandito rin siya. Maaaring ang buhay ang tatay mo. Sabi ko na nga ba buhay pa si tatay. Mukhang dito siya sa islang kung napadpad. Maayos naman yung bangka eh. Walang kahit anong sira. Kaya posibleng inadod lang talaga siya rito. Tagayan natin. Teka, titignan ko yung makina. Sige, Efren. Walang gasolina. Tama ka. Dito rin siya inanod katulad natin. Pero bakit hindi siya gumawa ng paraan para makauwi? May mabibili naman sigurong gasolina rito eh. Hindi ko rin alam, Efren eh. Pero sa ngayon, kailangan nating hanapin si tatay. Pero Oli, magagabi na. Mabuti pa siguro, maghanap muna tayo ng matutuluyan. Sige, pero sa tingin mo ba may mga kabahayan sa unahan? May magpapatuloy kaya sa mga dayong tulad natin? Oo naman, posibleng wala. Siguro naman may mga mabubuting loob na pwede nating hinga ng tulong dito. Sige, tara. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kilabot habang naglalakad kami sa sobrang tahimik na lugar na yon. Napatingin ako kay Efren at napansin kong katahimikan niya habang nililibot ng tingin ang buong paligid. Hindi ko alam kung ako lang bang nakakaramdam ng kilabot at takot o pati siya. Ilang sandali pa nakita na namin ang bukana ng baryo. Nagdadalawang isip pa kaming pumasok pero tumuloy pa rin kami. Pagpasok namin, agad kong napansin na katahimikan pa rin ang namamayani sa paligid. Sobrang tahimik, para bang walang ibang tao ron. Ang mga bahay ay magkakadikit-dikit, yari sa lumang kahoy at amakan. Karamihan ay sira na at halatang matagal nang walang nakatira. Napatingin ako kay Efren, pareho kaming nagulat. Wala man lang batang naglalaro o kahit ingay man lang ng hayop. Teka, bakit wala man ng katao-tao? Tahimik masyado yung baryong to. Oo nga, parang wala nga nakatira rito. Masama talaga kutob ko sa lugar na to eh. Pero nandito na tayo eh. Nagdidilim na. Baka naman, maaga lang silang nagsasara ng bahay o natutulog na. Kailangan natin magpakasakali, Efren. Sige, pero kailangan natin maging alerto sa paligid. Tignan mo yung mga bahay. Daming sira oh. Yung iba, bukas pa yung mga pinto na akala mo, pinasok ng mga magnanakaw. Oo nga, halatang abandonado na ang mga bahay na yan. Bigla namang napukaw ang atensyon namin nang may narinig kaming nagbukas ng pinto at may lumabas na matandang lalaki mula sa isang bahay. Nakabaston siya at bahagyang nakayuko habang naglalakad. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at maingat na parabang sinusukat ang bawat yapak niya sa lupa. Hindi siya tumingin ng diretso sa amin. Sa halip, nakatuon lang ang paningin niya sa lupa habang dahan-dahang lumalapit. Sino kayo? Ano ginagawa niyo rito? Magandang gabi po sa inyo, Lolo. Ako po si Olivia at ito naman po ang kaibigan kong si Efren. Magandang gabi po, Lolo. Mangingisda po kami ng kaibigan ko. Napadpad lang po kami rito. Naubusan po kasi ng gasolina yung bangkang sinasakyan namin. Baka po pwedeng makituloy. Kahit ngayong gabi lang po. Ganun ba? Oo naman mga anak, halika kayo, pumasok kayo sa loob. Talaga po? Oo naman, sumunod kayo sa akin. Teka lang, Oli. Sigurado ka ba dito tayo tutuloy? Kung tatanggihan ba natin si Lolo, may mapupuntahan pa ba tayong iba? Efren, madilim na. At kita mo namang wala nang ibang nakatira rito. Wala tayong pagpipilian kundi tumuloy muna sa bahay niya.
Saka mukha naman siyang pait eh. Halika na. Sige. Pagpasok namin sa bahay, agad kong napansin na magulo ang loob nun. Halatang walang nakatirang babae dahil sa kalat ng paligid. Mabigat ang hangin sa loob at may kakaibang amoy na hindi ko mawari. Kahit nandidiri ako, pinigilan ko na lang ang sarili kong magsalita. Baka kasi ma-offend si Lolo kung magkomento pa ako. Nagkatinginan kami ni Efren at halatang pareho ang nasa isip namin, pero pinilit kong huwag ipahalata at ngumiti na lamang. Mapo muna kayo rito. Kukuha lang ako ng tubig na maiinom ninyo. Sige po. Salamat po. Oli, naamoy mo ba yung naamoy ko? Oo, Efren. Naamoy mo rin pala. Saka, ang kalat ng bahay. Halatang walang babaeng nakatira. Siya lang ba yung mag-isa rito? Di ko rin alam eh. Siguro. Ito na ang tubig. Uminom muna kayo. Salamat po dito, Lolo. Walang ano man yan. Ano ka ba? Tubig lang naman yan. Ako nga pala si Magnus. Tawagin niyo na lang akong Lolo. Saan baryo ba kayo nanggaling iyo at iya? Taga-baryo Hunasan po kami, Lolo. Itinago ko na lang sa tawag na baryo Hunasan ang lugar namin para itago ang tunay na pangalan ng baryong pinanggalingan namin, Miss Anne. Para maiwasan ko pong magkaroon ng haka-haka ang mga makakapakinig nito doon sa aming lugar. Lalo na at maayos naman ang pamumuhay ng mga nakatira doon ngayon. Baryo Hunasan. Abay, layo naman ang pinanggalingan ninyo. Oo nga po eh. Hindi rin po namin talaga inaasahan na nangyari kanina. Aba talaga namang siniswerte ako ngayon ha. Sinuwerte? Ibig ko sabihin, maswerte ako dahil bukas sa kaarawan ko. Natupad ako na dun sa kahilingan ko magkaroon ng bisita sa gaganaping salo-salo bukas. Kaarawan niyo po pala bukas. Kayo lang po bang mag-isa rito? Hindi naman ako mag-isa. May anak akong lalaki. Pasensya na kayo sa ubo ko. Nasan po siya? Bakit niya po kayo iniwan dito? Pauwi na rin yan. Okay po. Kala ko po talaga kayo lang mag-isa rito eh. Lolo, bakit po parang walang ibang tao rito bukod po sa inyo? Yung ibang bahay po kasi halatang inabandona na. Nasaan na po ba yung mga nakatira sa mga bahay na yun? Tagal na panahon simula nang lumipat sila sa bayan. Kaya kaming dalawa na lang ng anak ko si Lucio ang natira dito. Hindi kasi nila kinaya ang pamumuhay dito eh. Kung sa walang linya na kuryente, malayo pa ang ospital at palengke. Sobrang layo po ba talaga ng bayan mula rito? 5 kilometro pa ang lalakarin ninyo paglabas nyo. Makitid pa daanan. Hindi basta-basta makakapunta sa bayan lalo na kapag may madaling sitwasyon. Kaya po pala napilitan na lang talaga ang mga tao na lumipat. Oo, ganun na nga iya. Pero kayo po, Lolo, bakit hindi na lang po kayo sumama sa kanila noon pa? Hindi po ba kayo nahihirapan dito? Lalo na kung wala nang ibang tao sa paligid. Kaming mga matatanda na. Gusto namin na tahimik na buhay. Mas mabuti nang walang ingay at gulo. Sanay na rin kami sa dilim. Tuwing gabi may lampara naman at sanay na rin ang katawan namin sa ganitong uri ng pamumuhay. Pero hindi po ba kayo natatakot? Lalo na kapag gabi, tapos madilim. Wala rin pong kapitbahay. Bakit naman kami matatakot? Mga lalaki kami pareho ng anak ko. Sigurado kaming ligtas sa baryong ito. Pero ano po kung magkasakit kayo rito? Malayo po ang ospital mula rito. Tingnan niyo naman po yung ubo niyo. Malala na po yata yan, Lolo. Kailangan niyo na po yata ipa-check up sa doktor. Hindi naman po sa pakikialam, Lolo Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo. May edad na po kayo. Napakahirap pa rin pong isipin na kayo lang pong dalawa rito. Paano po kung sabay kayo magkasakit? Maraming mga halamang gamot dito. Hindi yan magiging problema. Hindi pa naman ako namamatay sa ubo saka wala rin kaming pera pambayad sa doktor kahit nga gamot man lang. Napatigil kami sa pag-uusap nang biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa amin ang isang lalaki. Tansya ko siguro mga nasa 40 anyos pataas siya. Medyo matulis ang panga niya, makapal ang kilay at matalim ang tingin ng mga mata. Matangkad siya at matikas ang katawan. Aba, may mga bisita pala kayo, amang. Halo siya, anak. Si Olivia at ang kaibigan niya si Efren.
Mga mangingistang napadpad dito sa Isla Barbara. Buti na lang dito sila tumuloy sa ating baryo. Iya, siya si Lucio, yung aking anak. Hello po, Manong. Sana po ayos lang po sa inyo na makatuloy kami saglit dito kahit isang gabi lang. Oo naman, Iya. Pwede kayo rito. Masaya nga ako sa pagdating ninyo eh. Tamang-tama, kaarawan ni Amang bukas. Aalis na po kasi kami bukas. Kailangan po kasi namin hanapin ng... Mapagbibilang po ng gasolina. Napatingin ako ng mariin kay Efren nang bigla siyang sumapat. Nahalata kong ayaw niyang sabihin ko ang tungkol sa paghahanap ko sa tatay ko. Doon ko naisip na halatang wala siyang tiwala sa mag-ama. Ang akin lang naman sana ay baka may alam sila. Ganun ba? Malayo pa ang istasyon ng gasolina rito. Nasa bayan pa. Maglalakad pa kayo na higit kumulang 5 kilometro. Okay lang po yun, Lolo. Mahalaga po makabili kami ng gasolina para makaalis na po kami rito. O sige, pero hindi na ba kayo babalik pa rito? Pagbigyan nyo na muna ako. Umalik kayo rito nang makapagsalo-salo tayo sa karawan ko bukas. Minsan lang kasi kami magkaroon ng ganitong mga bisita. Oo naman po. Bilang pasasalamat po namin sa inyo. Naku, maraming salamat, Iya. Ama, mabuti pa pakainin na natin ang mga bisita natin. Oo nga pala, halika kayo, Iya. Maghapunan na muna tayo bago kayo magpahinga. Sige po, Lolo. Salamat po talaga. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ko ang dugo sa likurang bahagi ng kamay ni Manong Lucio. Pero hindi ko na lang din yun pinansin. Naunahan na kasi ako ng hiya nun. May pagka-dominante at seryoso kasi ang aura niya. Sumunod na lang ako kay Efren at umupo sa harap ng hapagkainan. Napatitig naman ako sa laman ng baboy na lumulutang sa mangkok na may sabaw. Napansin ko kasing hilaw ito. Pero inisip ko noon na baka nagkamali lang ako ng tingin. Hanggang sa natikman ko na yon. Oli, okay ka lang? Pasensya na. Ilaw pa kasi yung baboy. Nalasahan ko yung dugo. Sigurado ka ba dyan, Iya? Ay, oo nga po. Ilaw pa nga po ito. Tignan niyo po, dumudugo pa. Nakumpirma din nga yun ni Efren nang kinuha niya ang laman mula sa sabaw at nakita ang madugong parte na yon. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo ni Mang Lucio na halatang galit tsaka tiningnan ang kanyang ama. Mga ano to? Bakit ilaw pa ang mga laman ng baboy? Di ba sinabi ko naman sa iyo, pakuluan mo ng mabuti itong laman? Pasensya na kayo mga anak. Pinakuluan ko naman yan kaso hindi gaanong matagal. Sinamatay na ang apoy. Hindi ko na di kasi kayang hipan dahil nahihirapan akong huminga. Nakakaya naman sa mga bisita natin. Pasensya na kayo, Iya. Si Amang kasi ang nagluto niyan. Hindi ko rin napansin na hilaw pala. Lulutuin ko na lang ulit. Sasalang ko na. Pasensya na talaga kayo ha. Naku, wag na po, Lolo. Okay lang po yan. Nabigla lang po siguro ako. Pero kung hindi niyo po na itatanong sanay po kami kumain ng hilaw na isda sa dagat. Basta may suka at asin lang. Ginagawa po namin kinilaw. Wala kaming asin dito Suka lang meron kami. Wala pong problema, Lolo. Baka pwede makahingi na lang po ng suka. Ang alam ko pwede na rin namang gawing kinilaw itong baboy. Sigurado ba kayo, Iya? Oo nga, Iya. Isasalang na lang ulit niya ang nilagang baboy. Opo, sigurado po ako. Siguro nga nabigla at nanibago lang po ako sa hilaw na karne ng baboy. Di ba, Efren? Oo. Tama po si Olivia. Sa totoo lang, bukod sa naaawa ko kay Lolo Magnus, napansin ko ring wala namang kalasa-lasa ang sabaw kaya pinili ko na lang na humingi ng suka. Halata kasing hindi ito hinaluan ng asin o kahit na anong pampalasa. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba pero hindi ko pa rin yon ipinahalata. Mabuti naman kung gano'n. Sige, kukuha ako ng suka. Baka po may asin pa po kayo kahit konti lang po. Wala nga kaming asin dito, Iyo. Hindi ka yata nakakaintindi. Sige po, pasensya na po kayo. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang pagtaasan kayo ng boses. Okay lang po, Manong.
Sobra nga akong nagulat noon nang pinagtaasan ng boses ni Manong Lucio si Efren dahil lang sa paghingi nito ng asin. Para bang apektado siya na muling nabanggit ni Efren ang salitang yon. Doon ako mas kinutuban at nakaramdam ng kakaibang kaba. Pagbalik ni Manong Lucio dala ang suka, agad kong kinuha ang isang piraso ng baboy, sinawsaw at kinain na. Hindi ko man masyadong nagustuhan ang lasa, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagkain dahil ayokong mas ma-offend sila. Maya-maya pa natapos din kaming kumain at hinatid na kami ni Manong Lucio sa aming matutuluyang kwarto. Ayos lang ba sa inyo itong kwartong ito? Opo, Manong. Pwede na po ito, di ba, Efren? Oo naman, pwede na tayo rito. Tsaka isang gabi lang naman tayo matutulog eh. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin, Manong. Pasensya na kayo ha. Maliit lang kasi ang bahay namin eh. Okay lang po talaga, Manong Lucio. Hindi naman po kami masela ni Efren eh. O siya, sige, maiwan ko na muna kayo rito. Pagkaalis ni Manong Lucio, napatingin ako sa buong kwartong tinutuluyan namin. Maliit lang ito. May isang lumang kama na may manipis na kutsyon, isang lampara na halos mamamatay na sa hina ng sindi, at kurtinang parang hindi pa nalabhan sa loob ng maraming taon. Pilit kong inalis sa isip ko ang mga napapansin ko, pero kahit na anong gawin ko, hindi ko maiwasang maalala ang dugo sa kamay ni Manong Lucio kanina, ang hilaw na karne ng baboy, at ang galit na nakita ko sa kanya nang manghingi si Efren ng asin. Napaka-weirdong isipin at nakakapagtaka na para bang may kakaiba talaga sa kanila. Wala akong tiwala sa mag-amang yun. Kaya ba pinigilan mo ako kaninang magsalita tungkol sa paghahanap natin kay tatay? Oo, hindi mo dapat sabihin ang tungkol dun sa kanila kasi hindi pa natin sila lubusang kilala. Tsaka hindi mo ba napapansin na parang may kakaiba sa mga kinikilos nila? Sa totoo lang, napapansin ko rin yan, Efren eh. Masama rin ang kutob ko. Nakita ko kasi ang kamay ni Manong Lucio kanina. May dugo. Gusto ko nga siyang tanungin tungkol dun eh. Pero naunahan ako ng hiya at saka ng takot. Hindi na tayo dapat nagpunta pa rito eh. Alam mo, kung dala ko lang yung bag ko, sinabuyan ko na sila ng bawang at asin. Sa tingin mo ba, aswang sila, Efren? Napatigil naman kami pareho nang marinig ang pag-angil sa labas. Kahit mahina ito, rinig na rinig namin pareho dahil sa katahimikan at lalim ng gabi. Ano yun? Bakit parang may mabangis na hayop na umaangin sa labas? Teka, sisilipin ko. Sige, Utsa, Efren, ano nakita mo? Olivia, tama nga ang kutob ko. Naloko tayo na mag-amang yun. Mga aswang sila. Anong sabi mo? Tama ang hinala natin. Mga aswang nga sila. Nasa labas sila ng bahay, tignan mo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Efren kaya agad akong lumapit sa bintana at sumilip sa maliit na siwang doon. Doon ko nakita si Manong Lucio at Lolo Magnus. Walang saplot sa itaas, maitim ang balat at may matutulis na kuko. Pati mahahabang tenga. Tumakbo sila papalayo, papasok sa kakahuyan. Napaurong ako sa sobrang takot dahil noon lang ako nakakita ng nilalang na ganoon ang anyo. Ang hayop! Aswang nga sila! Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Wala na sila sa labas. Nakita ko silang tumakbo patungo sa kakahuyan. Efren, baka tama nga si nanay. Baka may kinalaman ng mga aswang na yun sa pagkawala ng tatay ko. Posible nga yan. Pero isa lang ang sigurado ko ngayon. May binabalak silang masama sa atin. At hindi tayo ligtas dito. Pero Efren, kung may kinalaman nga sila sa pagkawala ni tatay, kailangan nating manatili rito. Ano? Holly, di nga tayo sigurado dyan sa iniisip mo. Mas mahalaga ngayon, mailigtas natin ang sarili natin. Kailangan nating makaalis rito. Pero Efren, diba yun naman ang pinunta natin dito? Ang mahanap si tatay. Nandito sa isla ang bangkay niya. At kung naanod man siya sa islang to, posibleng dito din siya napadpad sa baryong to. Pero mapapahamak tayo sa gagawin mo. Hindi mo ba naisip yun? Paano kung mali ka? Paano kung napadpad siya sa ibang baryo o kaya sa bayan?
Malalagay lang yung buhay natin sa peligro at mas lalong hindi natin mahahanap ang tatay mo. Hindi ko na alam, Efren. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Huwag ka masyado magpapadala sa emosyon mo, okay? Naiintindihan ko na desperado kang hanapin ng tatay mo. Pero sa pagkakataong to, kailangan natin isipin ang kaligtasan natin. Hindi tayo pwedeng mamatay rito. Napapikit ako sandali habang pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Pero lalo lang lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Sumandal ako sa pader. Pinipigilan ang luha ko. Ayokong umiyak pero sobrang bigat ng dibdib ko noon. Ang daming tanong na hindi ko masagot. Ang daming posibilidad na ayokong isipin pero pilit na pumapasok sa utak ko. Paano kung tama si Efren? Paano kung mapahamak lang kami nang wala sa oras? Pero paano naman kung sila talaga ang kumuha sa tatay ko? Naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung iniisip mo, Oli. Pero hindi tayo pwedeng sumabak sa gera na wala man lang tayong dalang armas. Wala tayong proteksyon o panlaban. Sa ngayon ang naiisip kong plano, magpanggap na walang alam sa kanila. Total alam naman nilang pupunta tayo ng bayan bukas para makabili ng gasolina. Yun ang pagkakataon natin para makaalis rito at mahanap ang tatay mo. Sa tingin mo ba, buhay pa si tatay? Paano kung pinatay pala siya ng mga aswang na yun? Ayoko isipin na gano'n, Efren. Pero Oli, ikaw na mismong nagsabi na malakas ang kutubong buhay siya, di ba? Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Hindi tayo susuko hanggat hindi natin nahahanap ang tatay mo. Malakas naman si Mang Efren eh. Sigurado akong hindi siya papahuli sa kanila nang hindi lumalaban. salamat, Efren, ha. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Nandito lang ako at hindi kita pababayaan. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko aayaang masaktan ka ng mga aswang na yun. Mga hayop sila. Siguro, tayo ang pagsasaluhan nila sa kaarawan na matanda bukas. Posible nga yung iniisip mo. At gagawin talaga nila tayong kinilaw, ganun. Kung gusto nila ng lokohan, pagbibigyan natin sila. Pero mas mabuti siguro na matulog muna tayo dito. Kailangan natin ng lakas para bukas. Makalata rin sila na hindi tayo natulog at nalaman natin ang sekreto nila. Maging alerto na lang tayo. Sige, siguro naman ligtas pa tayo sa ngayon. Hiramin ko lang muna tong isang kumot ha. Ilalatag ko lang sa sahig. Ano ka ba, Efren? Dito ka na matulog sa tabi ko. Ang dumi ng sahig ko. Okay lang naman sa akin na magkatabi tayo eh. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman. Ano ka ba? Wala namang mali siya eh. Magkaibigan naman tayo, no? Sige. Salamat ah. Pagkahiga ni Efren sa tabi ko, hindi ko naman maiwasang mailang. Lalo na ng malanghap kong amoy ng pabango niya. Kanina pa yon pero kumakapit pa rin sa damit na suot niya at aaminin kong may kung ano kong naramdaman na sensasyon na hindi ko maipaliwanag na para bang nagbibigay init sa loob ko at nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Kahit malamig ang hangin ay pinagpapawisan ako sa kaba at pagkailang. Pero syempre, hindi ko yun pinahalata at pilit na lang na ipinikit ang mga mata ko hanggang sa bumigat na ang mga talukap ko noon. Maya-maya hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Oli, gising. Teka. Umaga na ba, Efren? Shh, huwag ka maingay. Baka marintila tayo. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Efren? Narinig ko silang nag-uusap kanina lang. Nung palabas sana ako ng kwarto. Tapos, anong narinig mo? Anong pinag-uusapan nila? Sabihin mo ng diretso, Efren. Huwag kang pabitin dyan. Gagawin nila tayong alay sa kanilang Diyos. Magsasagawa sila ng ritual bukas para maibalik ni Lolo Magnus ang lakas niya at maging isang immortal. Yun ang plano nila. Bukas ng Biyernes Santo, doon nila tayo kakainin. Napakawalang hiya talaga nila. Mga hayop, mga halimaw. Hindi lang yun. May dapat ka pang malaman. Huwag ka sanang mabibigla ha. Ano yun, Efren? Ang tatay mo, Oli. Anong tukol kay Tatay Efren? Sabihin mo na. Narinig kong binanggit nila ang pangalan ng tatay mo. Sa tingin ko, nandito si Mang Danilo. Biyag nila siya at siya ang pangatlong alay nila. Ano? Saan nila tinago si Tatay? Mabilis na tinakpan ni Efren ang bibig ko nang bahagya itong lumakas dahil sa magkahalong emosyon ko. Takot, pag-aalala at galit ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Gusto ko nang kumprontahin ang dalawang walang hiyang aswang pero pinipigilan ako ni Efren. Pilit kong pinakakalmang sarili ko
bago akong nagsalita muli. Hanapin natin si Tatay Efren. Pakiusap naman oh. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin siya nakikita. Itatakas natin siya dito, Efren. Hindi ko rin alam kung saan nila dinala o tinago ang tatay mo. Putya, talagang mga aswang yan oh. Mga walang hiya, mga walang awa. Ano kayang ginawa nila kay Tatay? Saan nila dinala si Tatay? Kumalma ka, okay? Kailangan natin mag-isip ng tamang plano. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos dahil lang dyan sa nararamdaman natin ngayon. Kahit ako galit na galit din sa kanila. Pero wala tayong panlaban. Mga aswang sila. Kung hindi tayo mag-iisip ng maayos, baka imbis na mailigtas pa natin ang tatay mo, mas lalo pa siyang mapahamak. Patay na rin tayo. Pero anong gagawin natin, Efren? Hindi ko nga alam kung anong ginawa nila sa kanya eh. Kung pinapakain ba nila siya, kung ayos lang ba siya, kung nakakatulog ba siya. Nag-aalala na ako. Tana, Oli. Tana, tatagan mo ang loob mo. Tutulungan kitang mailigtas ng tatay mo, okay? Poprotektahan kita kahit ikamatay ko pa. Salamat, Efren. Salamat talaga. Wala yun. Basta ikaw. Mahal kita eh. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Ano yun? Nanggaling yun sa ilalim nitong sahig. Ibig sabihin, may underground sa ilalim nito. Siguro nga. Posibleng nandyan si Tatay Efren. Iyo. Gising na ba kayo mga anak? Sandali na po, Lolo. Nandiyan na po. Pasensya na kung ginising ko kayo. Nakahanda na ang almusal sa mesa. Hindi po. Okay lang po. Kagigising lang din po talaga namin. Ganun ba? O sige, halina kayo at mag-almusal. Lolo, wag na po. Nakakaya na po eh. Kailangan na po namin umalis habang hindi pa mainit ang sikat ng araw. Alis na pala kayo. Pero babalik naman kayo sa karawan ko mamaya, hindi ba? Siyempre naman po, Lolo. Malaki po yung pasasalamat namin sa inyo sa pagpapatuloy niyo po sa amin dito kaya dapat lang po na balikan namin kayo. Mabuti naman kung ganon, iyo. O sumabay na kayo sa akin at ako'y pupunta rin sa bukid. Ano pong gagawin niyo sa bukid? Sasagawa akong paunang ritual. Po? Ibig ko sabihin, pag ninilay, umakit talaga ako sa bukid tuwing kaarawan ko bilang pasasalamat. Lalo na sa edad ko. At kasabay na rin ang Biyernes Santo na bukas. Ganun po pala yun. Maligayang kaarawan po pala sa inyo, Lolo ha. Maraming salamat, iyo. Maligayang kaarawan, Polo. Salamat sa inyo, iya. Siya nga pala, na kayo kumain na muna kayo ha. Lolo, wala po akong ganang kumain eh. Masakit pa rin po kasi yung ulo ko. Kagabi ko pa po iniina tong sakit na to eh. Masakit ang ulo mo? Oo, Efren. Nahihiya lang ako magsabi sa'yo kagabi. Nako, ganun pa. Magpahinga ka na muna, iya. Mabuti pa dito na muna kayo. Bukas na lang kayo umalis. Oo nga, Lo. Parang hindi ko yata kaya maglakad ng malayo. Nahihilo po ako eh. Oli, okay ka lang ba? Ano ba nararamdaman mo? Itutulog ko na lang muna siguro to, Efren. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Efren at ang pagkataranta dahil pati siya ay napaniwala ko sa pagpapanggap ko. Nagdadrama talaga ako noon dahil gusto ko talagang manatili doon para malaman kung nasa ilalim ng kubong yon ang tatay ko. Alam ko maraming maiinis sa inyo sa ginawa kong yon pero siguro hindi nyo maiintindihan ang nararamdaman ko nung mga sandaling yon hanggat hindi nyo pa nararanasan na malagay sa sitwasyon ko noon. Mahal na mahal ko kasi ang tatay ko. Kaya ganoon na lang ang pag-aasam kong malaman kung ligtas ba siya o hindi. Lolo, mamaya na lang po kami kakain. Hindi ko rin po kasi pwedeng iwanan si Olivia na mag-isa rito eh. Tsaka hindi naman po ako nagugutom. O siya, iyo, iya. Alis na ako ha. Hintayin niyo ako makauwi din eh. Opo, Lo. Sige po. Mag-iingat po kayo. O siya, sige, salamat. Pagkaalis ni Lolo Magnus, nagkatinginan kami ni Efren at kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Pero bago pa siya maniwalang may sakit ako, inamin ko na sa kanya ang totoo. Ang tungkol sa plano kong manatili muna rito para matingnan namin ang ilalim ng kubong yon. Dahil kung nandun man talaga si tatay, iniisip ko nang iligtas siya at isama sa pagbalik namin sa bayan para hindi na namin kailangan pang bumalik. Efren, ayos lang talaga ako dito. Kang mag-alala. Ginawa ko lang yun para may dahilan tayong manatili rito. Ano? Ano naman ba yung iniisip mo? Kailangan na nating umalis rito. Pakiusap naman, Efren oh. Gusto ko lang talaga malaman kung nasa ilalim ba ng kubong to ang tatay ko. Gusto ko malaman kung saan nila tinago si tatay. Ito na yung pagkakataon natin habang wala pa mga aswang na yun eh. Tatakas natin si tatay.
Oo na, sige na. Bilisan na natin bago pa tayo maabutan ng mga aswang na yun. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa likuran ng kubo habang pinagmamasdan ang paligid. Bawat tunog ay nagbibigay ng mas matinding kaba sa bawat hakbang namin. Huminto kami sa tabi ng isang siwang sa gilid ng kubo at maingat kong sinilip ang madilim na puwang sa bahaging yun. Efren, tingnan mo. May maliit na daanan pababa. Oo, tara. Dahan-dahan lang tayo. Sana nga nandyan si Tatay Efren. Sana nga. Dahan-dahan, Olivia. Baka matisod ka dyan. Madilim. Ayos lang ako. Ano ka ba? Masyado ka naman protective eh. Siyempre, baka mapilay ka. Paano ka makakatakbo niyan mamaya pagtakas natin? Mahirapan tayo. Oo na, oo na. Nag-iingat naman ako eh. Huminga kami ng malalim bago pumasok sa madilim na siwang. Nang masilayan ko si Tatay sa loob ng kulungan na gawa sa matitibay na tabla, parang huminto ang mundo sa paligid ko. Nang hina ang tuhod ko at nadurog ang puso ko sa tanawing yon, pero pilit kong nilakad ang bawat hakbang palapit sa kanya. Tay? Tay! Anak, Olivia, Efren, bakit kayo nandito? Ano pong nangyari sa inyo, Tay? Anong ginawa nila sa inyo? Bakit sobrang pahit nyo? Anak, umalis na kayo rito. Bakit pa kayo nagpunta rito? Mapapahamak kayo. Mga aswang ang nakatira rito. Alam ko po, Tay. Kaya nga po nandun kami para iligtas po kayo eh. Ilalabas ko po kayo. Itatakas ko po kayo rito. Anak, hindi. Olivia, hindi ko na kayang tumakbo kahit lumakad ng maayos. Kung ipipilit nyo, mamamatay tayong tatlo. Nanghihina na ako. Pero Tay, hindi ko kayang iwan ka lang dito. Lalo na sa sitwasyon nyo ngayon. Anak, makinig ka sa akin. Huwag ka nang matigas ang ulo. Umalis ka na rito. Nakikiusap ako sa'yo. Olivia, tama si Mang Danilo. Baka tayong tatlo pa yung mamatay kapag pinilit pa natin na itakas siya. Sigurado ako pauwi na yung mag-amang aswang na yun. Mabuti pa, umalis na tayo rito at balikan na lang si Mang Danilo kapag may nabili tayong gasolina sa bayan para makakuha rin tayo ng proteksyon para labanan yung mga aswang na yun. Pero paano kung may gawin sila kay Tatay dito? Wala silang gagawin sa tatay mo. Tayong tatlo ang gagawin nilang alay bukas. Kaya may oras pa tayo para mailigtas si Mang Danilo. Sige, basta pangako mo sa akin, Efren ah. Babalikan natin si Tatay dito. Pangako, Olivia. Tara na, baka mahuli pa nila tayo rito. Sige. Tay, pangako, babalikan ko po kayo. Babalik po ako. Ha? Mahal na mahal ko po kayo, Tay. Huwag na kayong bumalik pa rito, anak. Hayaan niyo na ako. Pero Tay, Halika na, Olivia. Lumabas na tayo. Hinila ako ni Efren palabas pero ang mga mata ko ay napako pa rin sa tatay ko. Sobrang bigat ng loob ko nang lumabas ako mula sa ilalim ng kubo. Pero alam kong yon ang dapat. Tama si Efren. Kung ipipilit ko pa ang gusto kong itakas si tatay, mapapahamak lang kaming tatlo. Sa mga oras na yon, nilabanan ko ang emosyon ko dahil alam kong yon ang magiging kahinaan ko. Pagkalabas namin ni Efren sa bukana ng baryo, mabilis kaming naglakad na para bang may humahabol sa amin. nasaan kaya ang mag-amang aswang na yun? Sinabi niya sa atin na isasagawa niya ang paunang ritual sa kaarawan niya. Kala siguro niya wala tayong alam sa plano nila. Pagkarating natin sa bayan, kukuha tayo ng panlaban sa mga aswang na yun. Salamat, Efren ha. Kasi tuwing natatalo ko ng emosyon ko, nandyan ka para ipaalala sa akin na hindi ako palaging pwedeng magpadala sa nararamdaman ko. Nandyan ka para palakasin ang loob ko at higit sa lahat. Sinamahan mo ako rito. Wala yun. Siyempre magkaibigan tayo, di ba? Hindi ko maintindihan, Miss Anne. Pero sa sinabi niyang yun, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Parang may bahagyang napasag sa loob ko. Tama naman siya.
Pero bakit parang umaasa pa rin ako na mas malalim pa doon ang dahilan niya? Pinilit ko na lang na ibaling ang atensyon ko sa paligid namin bago pa ako tuluyang madala sa nararamdaman ko. Mahigit 1 oras din kaming naglakad noon bago makarating sa bayan. Pagdating namin, dumiretso si Efren sa maliit na stasyon para bumili ng gasolina. Buti na lang talaga, may dala siyang pera. Kung hindi ko alam kung paano kaming makakauwi sa amin. Napakunot noon naman ako nang makita siyang nakangiti habang kausap ang tindera, kaya nang lumapit siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng inis sa kanya. Buti na lang mababait ang mga tindera dito. Binigyan pa nila ako ng discount kaya nagkasya ang pera ko. Sipin mo, itong bawang nakuha ko lang 20 pesos isang bungkos. At itong asin, 10 lang ang kilo. Halata naman kasing may gusto yung tindera na yun sa'yo, no? May gusto. Hindi ka naman siguro bulag, Efren, di ba? Panay nga pakit sa'yo kanina, oh. Sus, hindi naman siguro. Ewan ko sa'yo. Hindi ka na nga. Kailangan na natin bumalik dun bago pa lumubog yung araw. Teka lang, bakit bigla na lang ba umiinit yung ulo mo? May nagawa ba ako mali? Ako? Mainit ang ulo? Sa isip mo lang yun. Ayos lang ako, no? Nagsiselos ka, no? Ako? Magsiselos? Kadiri. Hindi tayo talo, no? Oo, nagsiselos ka eh. Di ka magiging ganyan kung hindi. Bakit naman ako magsiselos? Parehos tayong maton, no? Tingnan mo yung boses ko, oh. Kakadiri naman yung iniisip mo. Parehong maton. Olivia, kahit kailan hindi ka naging ganyan sa paningin ko. Kasi para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Natigilan ako sa sinabi niya at ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Para akong nawala sa sarili nang mapansin kong nagkatitigan na pala kami. Dahan-dahang naglapit ang mga labi namin. Pero bago pa lumapat ang labi niya sa akin, mabilis akong umatras. Nakaramdam ako ng hiya. Parang nagising ako at napaisip na mali yun. Hindi. Mali to, Efren. Pasensya na talaga. Hindi ko lang napigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Nararamdaman? Siguro ito na yung tamang oras para malaman mo ang totoo. Mahal kita, Olivia. Noon pa, alam ko na mahal kita. Pero wala akong lakas ng loob na sabihin sa'yo kasi alam ko malabo na mahalin mo rin ako. Bakit sinasabi mo sa akin yan ngayon? Alam mo naman palang malabong mangyari yun. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin mamaya eh. Olivia, ayoko mamatay. Ayoko mamatay na hindi ko man lang nasabi sa'yo yung nararamdaman ko. Efren. Natameme ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano magre-react. Gulong-gulo ko noon. Hindi niyo rin ako masisisi. Mula pagkabata kasi iniisip ko na lalaki talaga ako at nangako ako kay tatay na hindi ako mag-aasawa ng lalaki. Para sa akin, ako ang junior niya. Pero sa mga sandaling yon, iba ang tama ng mga sinabi ni Efren sa akin. Alam kong may puwang na siya sa puso ko at hindi ko kakayanin kung mawala siya sa akin. Ikaw ba? May nararamdaman ka rin ba sa akin kahit konting-konti lang? Mahal mo ba ako kahit katiting man lang? Hindi ko alam. At ayoko magsabi ng oo kung hindi ako sigurado. Ayoko rin masaktan ka. Pero sabihin na lang natin na mahalaga ka sa akin, Efren. Okay lang yun. At least alam ko mahalaga ako sa'yo. Sapat na yun para maging lakas ko at para mabuhay ako. Ano ka ba, Efren? Siyempre naman, mabubuhay ka. Makakauwi rin tayo. Maliligtas din natin si tatay. Diba nangako ka, Efren? Nangako ko na ililigtas natin ang tatay mo. Pero hindi ko may papangakong… Tama na, Efren. Tama na. Mangako ka sa akin. Mabubuhay ka. Ayokong isipin na mawawala si Efren. Kaya sobra akong naiinis sa mga sinasabi niya noon. Gusto kong umiyak. Pero pinipigilan ko dahil ayokong makita niyang nadadala na naman ako sa emosyon ko. Pero sa totoo lang, halos hindi na ako makahinga sa sobrang sikip ng dibdib ko hanggang sa maramdaman kong hinawakan ni Efren ang kamay ko. Oo na, pangako mabubuhay ako para sa'yo. Huwag ka lang maging ganyan sa akin. Di ako sanay dyan eh. Pangako yan, ha?
Susuntukin talaga kita sa mukha kapag namatay ka. Grabe ka naman. Patay na nga yung tao, susuntukin mo pa. Malamang, nangako ka kaya sa akin. Kaya dapat mong tuparin yun, no? Pangako, Olivia. Dapat lang, Efren. O siya, okay na. Tara na. O sige, doon na muna tayo dumaan sa kagubatan. Baka may makita tayong pwede nating gamiting panlaban sa kanila. Bakit hindi ka man lang nagdala ng balisong, Efren? Sana humingi na lang tayo ng tulong sa mga tao ron. Sa tingin mo pagkatapos tayong maluko ng mag-ama, magtitiwala pa ako sa ibang tao? Mas mabuti pang tayo na lang maghanap ng paraan kaysa magtiwala ulit. Sila na rin yung nagsabi, di ba? May mga kalugar silang naninirahan dito sa bayan. Mahirap na. Baka makainkwentro pa tayo ng kakampi nila. Lalo tayong malintikan. Sa bagay, tama ka dyan. Ay, hirap na magtiwala ngayon. Hindi na nga ako kumontra pa sa sinabi ni Efren dahil ramdam ko noon ang trauma niya sa panloloko na ginawa ng mag-amang aswang. Agad na nga kaming nagtungo sa kagubatan. Sa paghahanap namin nakita namin ang halamang kugon at nilapitan namin yon ni Efren. Itong sinasabi ni tatay na nakakabulag sa aswang. Kapag dumikit sa balat nila, pwede silang mangati o mapasok. Depende sa uri ng aswang na makakasagupa natin. Ibang klase ka talaga, Efren. Ang dami mong nalalaman, ha? Siyempre. Kailangan muna natin maghanap ng pamalong kahoy. Tapos saka natin itali ng mga dahon ng kugon. Ayun, inakita na ako. Pwede na siguro yan. Sige, ako nang bahala magtali para mas maigpitan ko ng mabuti. Ginagawa mo talaga akong babaeng babae, no? Alam ko rin naman yan. Ako na nga, Olivia. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Efren at pinagmasdan ko kung paano niya itinali ng mahigpit ang dahon ng kugon sa pamalong kahoy. Una ang isa, kasunod ang isa pa. Tig-isa kami ng pamalo. Mga kalahating minuto rin kaming naglakad sa kagubatang yun hanggang sa makalabas kami sa matarik na daan. Efren, naisip ko, siguro dapat dalhin na natin tong gasolina sa bangka. Para safe lang. Di kasi natin alam kung ano pang pwedeng gawin ng mag-amang aswang na yun, eh. Magandang ideya yan, Pero baka kasi makita nila tayo. Di ba nagpanggap tayong babalik? Baka isipin nila na... Efren, babalik naman talaga tayo. At pwede naman natin sabihin na nilagay lang natin ng gasolina sa bangka. Gagawa tayo ng dahilan para maniwala sila. At kung mabuking man tayo sa plano natin, edi labanan natin sila. Total, may dala naman tayong panlaban, di ba? Ang importante, malagyan ng gasolina ang bangka para kapag maitakas natin si tatay, madali na lang umalis sa islang to. Sige, tama yung naisip mo. Habang naglalakad kami noon, patingin-tingin ako sa paligid dahil baka bigla na lang sumulpot ang mag-amang aswang. Pero wala naman akong naramdamang kakaiba hanggang sa makarating kami sa baybayin. Tansya ko mga kalahating minuto rin ang nilakad namin mula sa kagubatan. Nakahinga kami ng maluwag nang makita namin ang bangka. Buti na lang talaga hindi naisipan ng mga aswang na ipaano dito. Kahit naman pala mga halimaw sila, may kahinaan din ang utak. Paglapit namin, agad inilagay ni Efren ang gasolina sa makina habang ako naman ay tumingin sa maliit na kompartamento. Doon ko nakita ang panang ginagamit namin sa pangingisda. Efren, pwede natin gamitin to, laban sa mga aswang. Iba magaling kang pumana. Ayos, nadala ko pala yan. Oh, eto. Ano? Okay na ba? Nilagay mo na ba lahat ng gasolina sa makina? Oo, ayos na. Mga walang hiya. Akala ninyo makaka-inspirations lang ito. Niloloko nyo kami. Akala nyo hindi namin malalaman ang pinasok nyo ang bihag namin. Mga bobo, nag-iwo pa talaga kayo ng bakas ng amoy ninyo. Wala kayong takas mga angal. Tapos na ang laro. Nanginig ang tuhod ko noon nang makitang nasa harap na namin ang dalawang halimaw na hindi na anyong tao. Iba pala kapag nakita mo na mismo sa harapan ang tunay nilang anyo. Nakapwesto na si Efren noon. Nakataas ang armas na kung tawagin sa Ingles ay spear gun. Handa na siyang pumana. Kita ko ang nangitim at nagbibitak-bitak na balat ni Lolo Magnus na parang tuyong kahoy na malapit nang mabulok. Si Manong Lucio naman, naging itim ang balat. Humaba ang tenga, namula ang mga mata
at lumabas ang pangil. Pero sa oras na yon, desidido kaming lumaban. Talagang tapos na. At sino naman ang sabi sa inyo na aalis kami? Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin kasama ang tatay ko. Tatay, ano sinasabi mo? Kinulong niyo ang tatay ko. Sinaktan at binihag niyo siya. Kaya magbabayad kayo. Ganun ba? Napakaliit talaga ng mundo. Pues magsama-sama kayo ng tatay mo sa impyerno. Aba, sugurin na natin sila. Hindi pa nakakaabot sa kalahati ang layo ni Lolo Magnus nang pinakawalan ni Efren ang pana mula sa spear gun. Tumama yon sa gitna ng dibdib ng matanda at nakita ko ang pagbaon ng bakal at tumagos pa yon hanggang sa likuran. Napaatras si Magnus na parang hinihila ng hangin ng kaluluwa niya. Napahawak siya sa dibdib, saka bumagsak at sumigaw. Hindi, Ama! Ano ka ngayon, aswang? Lalabang ka pa? Mahal, mababayad kayo. Ang bilis niya. Wala nang bala ang pana. Efren! Umilag ka! Uubusin ko kayo. Utsa, sakit! Nanlaki ang mga mata ko nang tumilapon si Efren sa buhangin. Dinig kong pag-angal niya sa sakit at doon ako binalot ng galit. Hindi na ako nag-isip pa. Basta sinugod ko na lang ang aswang. Mahigpit kong hinawakan ng pamalong kahoy na may kugon at umatake ako. Ramdam kong kaba, pero mas nangingibabaw ang galit ko noon kaya hindi ako nagpatinag. Hayop kang halimaw ka! Hindi mo ko kaya, babae. Olivia! Sumugod si Efren, hawak ang pamalong kahoy pero mabilis nakaiwas ang aswang. Nagliyabang mapupulan nitong mga mata habang muling umatake at tumilapon si Efren sa lakas ng hampas. Rinig ko ang malakas niyang daing at sa sandaling yon halos manlambot na ang mga tuhod ko sa takot. Para akong nauupos. Unti-unting nawawalan ng pag-asa habang pinipilit kong tumayo para kunin ang asin at pawang sa buhangin na naitapon ko kanina. Napatitig ako sa langit, naghahabol ng lakas. Nang bigla kong naalala ang verse na itinuro sa akin ni nanay nung bata pa ako. Ang dasal na dapat kong sambitin kapag nasa peligro ang buhay ko. Panginoon, aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimay niya ako sa luntiang pastula. Inaakit niya ako sa tahimik na tubig. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang landas. Dahil malang sa kanyang pangalan. Tama na! Tumahimik ka! Kahit ako'y dumaan sa libis ng dilim, hindi ako matatakot sa anumang panganib sapagkat kasama kita. Ang iyong pamalo at tungkod, ang aking kaaliwan. Ang sakit! Tama na! Bawa ka! Nihahanda mo ang hapag para sa akin. Sa harap ng aking mga kaaway, pinapahiran mo ng langis ang aking ulo at umaapaw ang aking saro. Tunay na kabutihan at habang susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay at mananahanap sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Hindi ko na kaya! Nanginginig ang boses ko habang inuusal ko ang salita ng Diyos sa mga oras na yon. Habang sinasabuyan ko siya ng asin at pawang. Ngunit hindi ako nagpatinag sa takot at mas tumibay pa ang loob ko habang nasasaksihan ko ang paghawak ng mahigpit ng aswang sa kanyang ulo at paghagulgol sa sakit na parabang napapaliw. Mabilis naman siyang sinugod ni Efren at pinagpapalo ng pamalong kahoy na may kugon. Nakita ko kung paano ito nawala ng laban hanggang sa tuluyan ng mawalan ng hininga. Nagtagumpay nga kami pareho sa pagpatay sa dalawang aswang. At agad akong lumapit kay Efren at niyakap siya. Efren, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw ba? Okay ka lang? Oo, ayos lang ako, Efren. Kunting kalmot lang naman to eh. Sa wakas natalo rin natin sila. Ligtas na tayo. Natupad ko ang pangako ko sa'yo na mabubuhay ako. Aba, dapat lang. Hindi ka pwedeng mamatay, no? Bakit? Papakasalan mo ba ako? Si tatay. Kailangan natin balikan si tatay, Efren.
Tara na, para makauwi na tayo bago lumubog yung araw. Iiwasan mo na naman ba ako? Tatalikuran mo na naman ba ako ulit? Ano? Olivia, mahirap ba ako mahalin? Sigurado ka ba dyan sa nararamdaman mo, Efren? Tingnan mo nga ako. Oh, nakasuot ako ng malaking shorts, saka t-shirt. Mas lalaki pa yata akong tingnan kaysa sa'yo eh. Kaya paano mo nasabing mahal mo ako? Tulad nga ng sinabi ko, babaeng babae ka pa rin sa paningin ko kahit ano pa ang suot mo. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Mahal na mahal kita, Olivia. Grabe ka na mamambola. Buong mundo talaga. Pero seryoso, Efren. Ayoko magalit si tatay at ayokong sirain ang pangako ko sa kanya. Ako ang nag-iisang junior niya kaya sana naman maintindihan mo. Pero isa lang ang gusto ko malaman. Mahal mo rin ba ako? Kahit konti lang. Kasi tatanggapin ko kahit anong desisyon mo. Oo, Efren. Mahal kita. Pero hanggang doon na lang siguro. Ang bigat sa loob ko dahil kahit gustuhin ko mang ibigay sa kanya ang gusto niya, mas nangingibabaw pa rin sa akin ang pangako ko sa tatay ko. Ginawa ko ang pangakong yun nang sabihin sa akin ni tatay na gusto niyang magkaanak ng lalaki. Gusto ko kasing tuparin ang pangarap nila ni nanay, kaya ganoon ang nasa isip ko noon. Naglakad na kami pabalik sa baryo. Nang malapit na kami, hindi ko na mapigilang tumakbo dahil sobrang saya ko na maililigtas na rin namin si tatay. Sa ilalim ng kubong yon, sa kulungang yari sa tabla, nakita ko siyang muli, nakahiga at halatang nanghihina. Agad namang sinira ni Efren ang pintuan gamit ang itak na kinuha niya sa kusina ng kubo. Nakailang taga siya bago tuluyang bumigay ang pagkakasara nito. Doon ko na niyakap ng mahigpit si tatay at hindi ko na napigilang umiyak sa tuwa nang muling mahawakan siya. Tay, ligtas ka na, tay. Wala nang mga halimaw. Makakauwi na tayo sa bahay natin. Anong nangyayari? Anong ibig niyong sabihin na wala na sila? Sinasabi ko sa inyo, delikado kayo rito. Pinatay na namin sila, tay. Wala ka na dapat ipag-alala. Nagawa niyo yon, anak. Oo naman, tay. Kami pa ba? Saka nangako kami sa'yo, di ba? Nababalikan ka namin dito. At ngayon nandito na kami. Iuwi ka na namin. At sigurado akong hinihintay ka na ng pamilya natin. Salamat, anak. Salamat dahil hindi mo ako sinukuhan. Salamat din sa iyo, Efren. Dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko. Walang anuman po yun, Mang Danilo. Oli, mabuti pa umalis na tayo para di tayo abutan ng gabi sa dagat. Sige, sige. Tulungan mo ko alalahin si tatay. Pareho naming inalalayan si tatay noon. Ako sa kaliwa at si Efren naman sa kanang balikat. Habang naglalakad kami palabas ng baryong yon, nadudurog ang puso ko habang nakikita ang sitwasyon ng aking ama. Ang payat na po niya at halatang hirap na sa bawat hakbang. Pagkarating namin sa baybayin, nakita namin ang bangkay ng 2 aswang at nilagpasan lang namin yon. Kita ko ang paglaki ng mga mata ni tatay, ngunit hirap na rin siyang magsalita noon hanggang sa makasakay na kami sa bangka. Oh, dahan-dahan lang, tay, ha. Ayos na po ba kayo rito? Oo, anak. Sige po, tay. Aalis na po tayo. Efren, paandarin mo na. Yes, ma'am. Nakangiti lang ako sa sinabi ni Efren. Ewan ko ba, Miss Anne? Kahit sinabi ko na hindi ko siya kayang piliin, hindi pa rin naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Siguro nga sapat na sa kanya na marinig na mahal ko rin siya. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, ramdam ko ang lungkot na dumudurog sa puso ko. Naguguluhan talaga ako noon dahil aminin ko man o hindi, gusto kong mahalin siya ng walang hadlang. Pero may pangako ako kay tatay at alam ko kahit gaano kasakit, hindi ko siya maaaring takasan para lang sundin ang nararamdaman ko. Habang iniisip ko yon, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Siguro dahil na rin sa pagod sa lahat ng nangyari. Nagising na lang ako nang tinapik ni Efren ang balikat ko. Oli, dito na tayo. Ay, salamat naman sa Diyos at nakauwi na rin tayo.
tatay. Nandito na tayo. Naiuwi rin kita. Diyos ko, Olivia. Ay, salamat sa Diyos at nakauwi na kayo. Danilo? Ikaw ba yan? Opo, Nay. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Buhay si tatay. Sylvia, mahal ko. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nangangayayat ka? Hindi na nakatiis si nanay. Niyakap niya si tatay ng mahigpit at hinawakan ng magkabilang pisngi. Umiiyak habang tinititigan ang nangayayat na itsura ng kanyang kabiyak. Habang naglalakad kaming pauwi, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa amin at narinig ko ang mga pabulong na usapan. Akala nila patay na si tatay kaya hindi na ako nagulat sa mga naging reaksyon nila. Bukod pa ron, siguro nagulat din sila sa naging itsura ng tatay ko. Pagkarating namin sa bahay, agad naming hiniga si tatay sa kama. Doon na kami tinanong ni nanay kung saan namin nakita si tatay, kung ano ba ang nangyari sa kanya, at kung bakit ganoon na lang kapayat ang itsura niya. Hindi ko alam kung paano siyang sasagutin dahil hanggat maaari sana, ayokong malaman niyang mga aswang ang kumuha kay tatay. Noon, ang alam ko lang ay kinulong siya at hindi pinakain ng ilang araw. Ang hindi ko alam, may ginawa pala ang mga aswang sa kanya na hindi ko akalaing magdadala ng panibagong bangungot sa aming pamilya. Olivia, ang tatay mo. Diyos ko, anong nangyayari sa'yo, Danilo? Ano pong nangyari kay tatay? Nay, tingnan mo. Naglalaway siya at nag-iiba ang balat niya. Nangingitim din. Tinutubuan siya ng titulis na kukuha at pangil. Lumayo kayo sa akin. Layo niyo ako. Danilo, mahal ko. Ano bang nangyayari sa iyo? Natataranta ako nang marinig ko ang sigaw ni nanay noon sa loob ng kwarto nila. Pagpasok ko, nasaksihan ko ang pag-iiba ng anyo ni tatay. Nanlaki ang mga mata ko noon at doon ko lang nalaman ang ginawa ng mga aswang na yon sa tatay ko. Umagulgol si nanay dahil hindi niya maintindihan ang nakikita niya. Aswang katay? Sinabi na lumayo kayo sa akin. Bakit kayo nagkakaganyan, tay? Anong ginawa ng mag-amang aswang ngayon sa'yo? Anong sinasabi mo, Olivia? Ano ba talaga ang nangyari sa tatay mo? Anong mga aswang? Magsabi ka nga ng totoo. Sa isang iglap, tumalon si tatay sa bintana. Nagulat kami pareho at agad ko siyang sinundan palabas. Hindi ko na siya naabutan sa bilis niya hanggang sa may narinig akong sigawan ng manok na kinakatay sa likod ng bakuran. Agad akong tumakbo papunta doon at doon ko nasaksihan kung paanong nilamon ng tatay ko ang dalawang manok habang duguan ng kanyang bibig. Diyos ko, tay, ano bang nangyayari sa inyo? Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Umalis ka na. Nakikiusap ako. Hindi, tay. Hindi ko po kayo iiwan dito. Olivia, anong? Naging aswang si tatay, Efren. Ginawa nilang aswang si tatay. Napakawalang iya talaga ng gabang yun. Kawawa naman si Mang Danilo. Umalis na kayo. Iwan niyo na ako rito. Nakikiusap ako. Ayoko makita niyo kung ganito. Ayoko makasakit pa sa inyo. Danilo, mahal ko. Pinuntahan ko na si Padre Alonso. Tutulungan niya tayong palayasin ng masamang elementong sumanib sa iyo. Nay, hindi po sinasaniban si tatay. Aswang na po siya. Ano? Bakit naging aswang ang tatay mo? Ano man nangyari sa kanya, Olivia? Sabihin mo nga ang totoo. Efren, magsalita ka. Binihag po siya ng mag-amang aswang sa isang isla kung saan naanod ang bangka namin, Efren. Kami sana yung susunod nilang bibigtamihin eh. Buti na lang, nalaman namin agad ang plano nila. Kaya nakatakas po kami. Pero hindi ko po alam na ginawa na palang nilang aswang si tatay. Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko eh. Bakit inilihim niyo pa sa akin ito? Huwag mo silang sisihin, Sylvia. Ako ang may kasalanan ng lahat. Tinanggap ko ang swerte. Nakipagsundo ako sa mag-amang aswang kapalit ng maraming huli. Ano? Makipagkasundo ka sa mga aswang, Danilo? Naging desperado ako, Sylvia. Naging
Desperado akong makahuli ng maraming isda noon para may maiuwi sa inyo. Pero hindi ko naman alam na aswang pala magamang yon. Naloko lang din ako ng mga walang awang nilalang na yon. Kaya pala noong nakaraan, marami kang huling isda. Dahil pala nakipagkasundo ka sa mga aswang na yon. Kaya pala noong pinigilan kita, ayaw mo magpapigil na umalis. Dahil nakipagkasundo ka pala sa kanila. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto ang nangyari, Sylvia. Ay, tama na. Patay naman na yung mag-amang aswang na yun eh. Saka hindi naman ginusto ni tatay yung nangyari. At kita nyo naman kung gaano siya nahihirapan sa sitwasyon niya ngayon. Kailangan niya ngayon ay tulong, hindi si Ermon. Wala na kayong magagawa pa para tulungan ako. Sus Mario, Sir. Bukas ng Bere na Santo. Nakakasiguro ako mas lumalakas siya at mas lumalala ang gutom niya sa araw na yun. Ay, Diyos ko. Hindi ko na alam ang gagawin sa tatay mo. Bakit hindi na lang natin subukan ng exorcism, Aling Silvia? Total, nilapitan nyo na po si Padre Alonso. Baka po sakaling mawala ang dugong aswang sa loob ni Mang Danilo. Di ba, demonyo din po yung may gawa niyan? Kapo ng demonyo mga aswang. Sa tingin mo babalik si Tatay Efren? Sa tingin mo ba babalik siya sa pagiging tao? Wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin, di ba? Kung ganon, gawin na natin. Danilo, sumama ka sa amin. Tutulungan ka namin maibalik sa dati. Patayin niyo na lang ako. Patayin niyo ako. Dahil magtiwala ka, gagaling ka rin. Ha? Babalik ka sa pagiging tao. Mang Danilo, okay lang po ba na talian kita? Gawin mo na, Efren. Ayoko makasakit pa sa inyo. Ubusin nyo na po ang lahat ng manok sa kulungan, Mang Danilo. Para po mabusog kayo. Mapawi po yung gutom nyo. Nakita ko kung paanong inubos at nilamon ng tatay ko ang mga manok na alaga namin. Pero mas okay na rin yon kesa masaktan niya kami dahil sa gutom. Halos hindi ako makahinga sa sikip ng dibdib ko habang nakikita ko ang sitwasyon niya noon. Ang sakit isipin na pagkatapos ng sakripisyo ko para maiuwi siya, ganun lang din ang nangyari sa kanya. Unti-unti ko namang nakikita ang pagkawala ng pangil niya at pagbabalik niya sa anyong tao. Siguro ay naibsan na ang gutom niya matapos niyang ubusin ang 6 na manok na alaga namin. Diyos ko, bakit yun naman po hinayaan na mangyari to sa tatay ko? Olivia, umuhupa na ang gutom niya. Danilo, mahal ko, sumama ka na sa amin at dadalhin kita kay Padre Alonso. Kung yan ang tamang gawin, Sylvia, sige sasama ako. Dalhin niyo ko ron. Nahihirapan na ako. Pwede na po ba kitang talian, Mang Danilo? Sige, Efren. Talihan mo ako para sa kaligtasan niyo. Mabilis na tinalian ni Efren ang buong kamay ni tatay. Nilibot niya ang lubid sa katawan niya. Mabuti na lang talaga, medyo may kalayuan ng mga kapitbahay namin dahil kung hindi, baka sinugod na nila si tatay kapag nakita nila ang itsura niya kanina. Mabuti na lang din at bumalik na siya sa dating itsura, kaya hindi naging mahirap sa amin na isama siya sa bahay ni Padre Alonso. Pagdating namin sa harap ng bahay ni Padre Alonso, biglang napahinto si tatay na parabang natatakot siya. Kaya napatigil din kami at napatingin sa kanya. Tay, ayos lang po kayo? Danilo, kailangan natin gawin to bago pa sumapit ang Biyernes Santo. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo bukas. Baka mapatay mo pa kaming pamilya mo o di kaya mapatay ka ng buong baryo. Tama ka, Sylvia. Sige na, gawin niyo ang tama. Salamat, Danilo. Alam ko rin nahihirapan ka na. Padre Alonso, si Silvia ito. Nandito na ho kami. Oh, Sylvia, halika. Pumasok kayo sa loob. Salamat po, Padre. Siya ba ang asawa mo? Opo, Padre. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin alam kung anong gagawin sa kanya. Bakit siya nakatali? May masamang espiritu talaga sumapi sa kanya. Hindi po, Padre. Hindi po siya sinasaniban. Naging aswang po siya. Yesu Cristo, ibang kaso ito. Anak, ang eksorsismo ay para lamang sa sinasaniban ng demonyo. Hindi siya taong naging aswang na. Pero Padre, wala na po kami ibang paraan. Baka po mapatay niya yung pamilya niya bukas pag sumapit ang Biyernes Santo. Hindi lang kami ang mapapatay niya. Posible rin madamay ang buong baryo. Anak, delikado pa rin ang naiisip niyong gawin. Kapag ang taong hindi sinasaniban ay in-exorcise, maaari niyang ikamatay.
Hindi ito basta pagtaboy sa espiritu. Pinapaklas mo ang ugnayan ng laman at ng sumpa. Padre, kung ikamamatay ko man yan, handang-handa ako. Mas pipiliin ko nang ako ang mamatay kaysa masaktan ko ang pamilya ko. Danilo, huwag kang magsalita ng ganyan. Tay, mabubuhay ka. Magtiwala ka lang sa amin. Babalik ka sa pagiging tao, ha? Hindi ka mamamatay. Kung ipipilit nyo, sumama kayo sa akin sa simbahan. Kailangan nyo talagang maging matutak. Tagan nyo ang pananampalataya nyo. Dahil hindi madali ang gagawin natin mamaya. Dinala nga namin si tatay sa lumang kapilya sa likod ng kumbento. Doon ko nakita ang paghihirap ng tatay ko habang papasok kami ng simbahan. Umaalingaw-ngaw ang sigaw niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko habang naririnig ko ang mga pagdaing niya. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Padre, parang gusto ninyang kumawala. Iharap niyo siya sa akin ngayon din. Ang sakit! Ang sakit! Tay, labanan niyo po ang demonyo, Tay. Tay, lumaban po kayo. Huwag kayong lalapit. Lumayo kayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Itigil niyo. Tama na. Tama na. Nasasaktan ako. Exorciso te. Omnis immundus spiritus. Padre, tama na. Tama na po. Ay, Diyos ko. Libera hoc fabulum tuum, Domine. Ayoko na. Tumigil na kayo. Padre, si tatay. Tatagan niyo ang pananampalataya niyo. Hindi ako pwedeng tumigil. Kapag huminto ako, mas lalo siyang lalabulin ng sumpa. Masakit! Masakit! Hindi ko na kaya. Umalis ka na sa katawan ko! Lumayas ka sa katawan ng tatay ko, demonyo! Isanin mo ang katawan niya! Bumalik ka na sa impyerno! Mula sa ulo niya, may umuusbong na anino. Maitim, para itong makapal na usok na nakalutang sa ibabaw ng ulo ng tatay ko habang nakakapit siya sa ulo na para bang nababaliw na sa sakit. Ano yan? Diyos ko, ano yan? Aswang yan. Yun yung laman niya. Hexinong! At doon, unti-unting nawala ang itim na usok mula sa ibabaw ng ulo niya. Kasabay nito ang pagbagsak ni tatay sa sahig at buti na lang nasalo siya agad ni Efren. Agad namang kaming lumapit ni nanay para yakapin siya. Tatay! Tatay! Danilo! Danilo! Padre, bakit hindi siya gumagalaw? Huwag muna niyo siyang gagalawin. Padre, buhay pa ba si tatay? Sabihin niyo po! Hindi ko alam kung nalagpasan niya ang ritual. Pero isang bagay ang sigurado. Bumalik siya sa pagiging tao. Olivia, anak, Tay! Buhay ka, Tay! Salamat sa Diyos, buhay ka! Diyos ko, salamat naman at nagising ka, Danilo. Pagkatapos ng nangyari sa loob ng simbahan, agad naming inuwi si tatay sa tulong na rin ng pag-alalay ni na Efren at Padre Alonzo. Ang akala namin noon ay maayos na ang lahat at nalampasan na namin ang aming problema. Nagkamali pala ako dahil sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumagsak ang katawan ni tatay. Hindi na siya kumakain dahil hindi na tinatanggap ng katawan niya ang pagkain. Sobrang sakit sa akin noon, Miss Anne. Isipin niyo, pagkatapos ng lahat, makikita kong naghihirap ang tatay ko sa isang sakit. Pero wala man lang akong magawa para pawiin ang sakit na nararamdaman niya. anak, Tana, huwag kang umiyak. Ayokong umiiyak ka. Mas lalo ako nahihirapan. Tay, lumaban po kayo. Umaasa po ako na babalik tayo sa dati, Tay.
Di ba po nangako ako sa inyo na bibilhan ko kayong nanay ng kotse balang araw? Di ba marami pa tayong plano para sa pamilya natin? Tay, Tawarin mo ako, anak. Pero sa tingin ko hindi na ako magtatagal pa. Hindi ko na magagawa yun, Olivia. Hindi ko na kaya pa, anak. talaga bang pagod na po kayo, Tay? Oo, anak. Ikaw na ang bahala sa nanay at kapatid mo. Ha? Huwag mo silang pababayaan. Makako ka sa akin. Pangako po, Tay. Efren, huwag mong pababayaan si Olivia. Ha? Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa kanya. Sana ingatan mo ang anak ko. Pangako po yan, Mang Danilo. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Alam niyo na po, Itay. Oo, anak. Alam ko kung gaano ka kamahal ni Efren. Dahil ako mismo, nakita ko yon. Pero diba sabi niyo, Kalimutan mo na yon, Olivia. Gusto ko maging masaya ka. Ipangako mo sa akin na magiging masaya ka. Tay naman eh. Sylvia, tandaan mo lagi na mahal kita. Mahal ko. Danilo! 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 Sobrang sakit po para sa akin ang pangyayaring yon, Miss Anne. Sa totoo lang, habang nagsusulat ako ngayon, hindi ko pa rin mapigilang umiyak. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang araw kung kailan tuluyan ang kinuha ng Diyos sa ang tatay ko. Pero sa kabila ng sakit, natutunan kong tanggapin yon dahil sa harapan ko mismo nawalan ng hininga ang tatay ko. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti na kaming nakakabangon mula sa pagluluksa sa pagkawala ng aking ama. Unti-unti ko na rin binibigyan ng pagkakataon si Efren na ipakita sa akin na sa kabila ng pagiging astang lalaki ko, babae pa rin ako, na karapat dapat mahalin ng isang lalaking katulad niya. Sa ngayon, asawa ko na po siya at may 4 na po kaming anak. O di ba? Sino bang mag-aakala na ang nag-iisang junior ng tatay ko ay naging ina at asawa na? Si nanay naman ay sumunod kay tatay makalipas ang 2 taon dahil sa sakit sa puso. Muli, ako po si Olivia at dito na nagtatapos ang aking kwento. Minsan, mas masakit talaga ang biglaang pagkawala ng walang paalam kesa sa paalam na may huling salita. Ganoon din naman sa buhay. Minsan, para makapag-move on, naghahanap tayo ng closure. May mga tanong na kailangan pa ng kasagutan. Kaya hindi ko rin masisisi si Olivia sa ginawa niyang paghahanap sa tatay niya. Sa totoo lang, nanlambot talaga ang puso ko habang binabasa ang kwentong ito dahil makikita mo talaga ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ama na kahit sarili niyang kaligayahan, handa niyang talikuran para lang sa tatay niya. Mahal naming listeners, kailangan talaga na sa lahat ng pagkakataon maging matatag tayo dahil sa buhay, hindi nawawala ang pagsubok, sakit at pagkawala sa trabaho man, friendship, relationship o pamilya. Pero kung magpapatalo tayo sa emosyon natin, minsan ito pa ang magiging kahinaan natin at magpapahamak sa atin. Palagi rin nating tandaan na kailangan nating matutunang balansihin ang puso at isipan natin sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Kasi kung palagi tayong magpapadala sa emosyon, sa huli tayo ang talo. Dahil ang mundo ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Ang mahalaga sa huli, kaya mong tanggapin at magpatuloy anuman ang pagsubok na dumating sa'yo. Dahil hanggat nabubuhay ka, hindi pa nagtatapos ang iyong kwento. Ako po si Miss Anne, ang inyong lingkod. Hanggang sa muli at ingat po kayong lahat.